Ate Sai, paano daw kung halimbawa lang na kumuha ng second wife si Kuya Imran? Anong ang gagawin mo? Ganyan. Gawa ako ng turon, merienda. Ito yung binili ko kanina. Gawa ako ng turon. Ano to? Isa-isa yung separate. Anan, separate mo nga to. Marunong ka ba? Nagawa ko kay Anan. Ayun. Yan, dalawa na. Gawa na niya. Dahan-dahan lang ah. Yes. Ayan, doon ka muna kay daddy mo. Gusto ko sumama sa vlog. Sasama ka na lang mamaya kapag kumakain ka na ng turon. Sige na. Kasi baka masira mo tong cover ng Ano to? Sige, doon ka muna. Sali ka mamaya. Tumunta ka muna kay daddy mo. Punta sa room. Go to your room na. Sige na. Dahan-dahan, Ito yung... Yan. Hindi porkit lalaki ang anak, hindi uutusan sa gawaing bahay. Tingnan mo yung daddy nila, tinutulungan din ako. Sila dapat masanay din. Tuturuan ko din sila magluto. Nung adobo, yung mga simple lang. No, Anan? Yes. Para kapag wala kami dito, pwede sila makasurvive. O kaya nasa ibang lugar sila, pwede sila mag-survive. Yan ang ating saging. Maliliit lang siya. Ginawa ko lang siyang ganyan. No? Bigyan natin ng asukal. Ating brown sugar. Andyan. Wala, sinira mo na. Gusto mo na kainin. Bigyan natin ng konting asukal. Nagamahin natin yung kaganina. Ewan ko. Double ano yun, ha? Rat ka. Natin ng tubig pala. Yun na siya. Lagyan ng konting sugar. Ate Sai, paano daw kung halimbawa lang na kumuha ng second wife si Kuya Imran? Anong ang gagawin mo? Ganyan. Yung mga hindi pa nakakaalam, mga be, akala ko dati, hindi pwedeng mag-asawa ang isang Muslim na lalaki. Hindi siya pwedeng mag-asawa uli o ng pangalawa hanggat hindi pumapayag yung first wife. Hindi pala ganun. Pwede pala silang mag-asawa uli kahit hindi nagpaalam sa first wife. Pero mas okay daw kung magpapaalam para walang problema, walang gulo, walang alitan na mangyayari, basta may pagkakasunduan yung mag-asawa, pwede naman daw magpaalam. Pero kung alam nang hindi papayag, pwede naman daw. Ayun, sabi. Correct nyo ako kung mali yung narinig ko ganun. Kasi nakikinig ako sa mga sa mga scholars natin ng Islam. So yun, kung sa akin naman yung mangyari, unang-una sa lahat,
bago pa man kami nagpakasal ni Imran, clear na yun sa kanya. Pwede naman kasi yun na ako lang ang magiging asawa niya. Ako lang. Ayun, karamihan din sa mga Muslim na couple na magpapakasal, ayun talaga yung promise. Ayun talaga yung minsan na pinagkakasunduan na mag-asawa. Ayun yung pagkasunduan namin dalawa. Kasi ayoko magpakasal sa Muslim. Kasi iniisip ko dati, 4 yung asawa, ganyan. Hindi pala ganun. Diba? Hindi pala requirement yun. Yun ang sinabi ko sa kanya. Ako lang ang magiging asawa niya. Ayun. Okay naman daw sa kanya. At saka wala naman kasi kay Imran, yung mga kapatid niya, isa lang naman yung asawa. May isa siyang lalaking kapatid, isa lang asawa. Yun, hindi naman nasa lalaki kasi kung gusto niya mag-asawa, tsaka kung okay naman, kung capable naman siyang buhayin lahat, why not, diba? Pero sa aming mag-asawa, may kasunduan kami na ako lang ang magiging asawa niya. Wala nang iba. Ako lang. Kaya sa mga na-curious dyan, na kung if in case magkumuha ng asawa si Imran, yun, magbe-break siya ng promise sa akin. Ganon. Ayun yung usapan namin. Usapan is usapan. Ayun yung sinumpaan niya nung bago kami ikasal. Na hindi siya mag-aasawa bukod sa akin. Ayan. Okay na kayo. Huwag kayong mag-alala kay Ate Sai. Ano to? Ano naman ako? Kasi, alam nyo sa totoo lang, ang Muslim na lalaki, karamihan sa kanila, including yung asawa ko, sa kanila lang talaga yung, although pwede sila mag-asawa ng marami, pero sila talaga yung loyal. Yung as a partner, as a wife, ako, hindi ko naramdaman sa kanya yung selos, yung baka kunin siya ng iba, baka ganyan, hindi. Kasi, yung contentment, tapos yung security na binibigay niya, alam mo yun, na hindi ko na kailangan magselos, mag-alala, ganyan. Ayun yung importante sa isang relasyon sa mag-asawa. Yung hindi ka nakakaramdam ng insecurity sa buhay. Ibig sabihin, nasa tamang tao ka talaga. Alam mo, pabayaan mo siya dyan, sa gitna ng mga babae, alam mong hindi siya magluloko. Ayun yung importante sa lahat. Hindi katulad nung iba na hindi sila pwedeng mag-asawa ng marami, pero sila pa yung numero unong maraming, hindi mo mapagkakatiwalaan yung stress na yung asawa nila o kaya jowa nila sa kakabantay sa kanila. Ayan, tinunaw na natin. Mantika, tapos yung brown sugar, yan, nilagay na natin. Lagyan na natin. Mahina lang yung apoy. Diba? Ayan na itsura ng turon. Merienda tayo. Ang ating turon, ang ating Indiano. Yung may walis sa likod. Dawali sa likod, ano ba yan? Imi. Check for some other place. Ano man? Ano ba yan? It's a star in the vlog. Mainit pa to. Init pa ang turon. Tapos kape. Kape. Si Anan yung timpla.